Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso. Yun mga kalingap, mga kababayan, pasala natin si Glyza, isa sa na-scout natin, no? At kumustahin natin kasi may nabalitaan tayo. Ano po, Nay? Yung bahay nila, no? Yan po, kung makikita ninyo, yan. Yan po yung itsura ng bahay nila. Yan. Diba parang yung maisip kong natitirahan pa ba to? No? Kasi yan, may trapal na sa ilalim. Yan, no? Kaya tara, samahan nyo kami para makumusta natin. Yan, no? Diba? Hello po. Yan. Yan ang tsura ng bahay nila. Grabe, no? Kamusta si Ate Glyza? Ay, ayos na. Si, ate mo, nasa dagat. Anong ginagawa sa dagat? Nagtatambay lang. Si mama mo? Wala pa? Hindi ko maka. Si lola mo? Nasa, kila tita. Okay. So, baka pwede magkwentuhan tayo. Siguro kasi medyo naman dito sa bahay ninyo, medyo masikip. Hanapin natin si, ano ba pangalan ng ate mo? Si ate mo Isa, hanapin natin. Puntahan natin, ha? Kasi pa kayo ni ate mo Isa? Opo. Ano sabi niya? Parang nahihiya daw po siya magharap sa camera. Nahihiya? Opo. Sandaan dito? Dito po. Pwede na naman siya? Opo, dito. Oo, nakas. Kasi hindi ko alam ang daan dito. Ba't siya mahihiya? Hindi. May tatanong lang naman ako sa kanya. Parang hindi po kasi siya sanay sa camera. Hindi sanay? Opo. Wala kayong ginagawa dyan kayo sa tabing dagat sa tabing? Opo. Minsan po, si ate lang. Hindi naman po ako maalis minsan sa bahay. Pero okay na pakiramdam mo, ha? Ay, sorry po. Medyo okay na. Okay. So, hindi ka totally okay. Hindi pa totally. So, yun, magandang umaga. Tanghali, hapon, araw sa iyo, guys, ano? Kaya nandito kami kasi siyempre, di ba, scout kita. Meron lang akong ikukwento about sa mga scout ko or isa sa scout ko. May naglapit sa iyo sa akin. Yan si Kuya Willie, no? Okay. Si Winslow Vlogs, di ba? Ngayon, nung nakita ko yung sitwasyon mo, dapat kang tulungan. Ito ikwento lang, meron akong na-scout dati na isang dapat talagang tulungan, isang tao. So madali sa tita, natulungan siya, no? Ngayon, nung natulungan siya, kung akala ko okay na kasi naibigay niyo yung tulong. Sa di nasahan, lumapit or naging ng advice, suggestion. Kasi kailangan niyang, tatayo sa sarili niyang paa. Na sa kanya lang, siya lang. So ako naman, ang ginawa ko, kasi nangangailangan ng tulong, binigay ko yung tulong ko. Nang naibigay ko yung tulong sa kanya, nawala yung tinatawag na pagiging tapat. Ako naging tapat sa kanya sa pagtulong ko. Sabi lang ko sinasabi, tulong ko sa iyo, walang kapalit. Wala akong hinihintay na kapalit. Kasi yan ay pagtulong. Bahagi yan ng tulong. Pagtulong kasi kami nga ay nasa Team Kalingap. So sa
bandang huli, umayaw, may vlog. Pero kailangan kong malaman kung anong dahilan. Kaysa may ganito, kaysa may ganyan, kaysa may ganon. Siyempre, ako, yung tulong ko para sa kanya, para sa kanila, ay buong buo. Kaya nga, nagtiwala ako. Halos lahat ay itiniwala ko sa kanya. Hanggang sa nagkaroon ng, yun nga, hindi magandang bilang scouter niya at bilang na-scout ko. Natulungan. Pero sa akin naman, yung tulong na yun, hindi ko naman hinihingian ng kung ano man nakapalit. Ang akin lang, yung magiging tapat sana. Okay. Na kung ano yung dahilan, kung bakit ayaw na magpa-vlog, ano yung dahilan, kung bakit tumatanggi na sa tulong, ano yung dahilan. Napakadali lang naman eh. Ang tanong ko nga, alin ba ang mas mahirap? Yung magsabi ng totoo o yung ililihim yung totoo? Para sa iyo, guys. Mas maganda po siguro kung sasabihin nilang po yung totoo kaysa malaman pa sa ibang tao. Siyempre kapag nalaman po dun sa ibang tao, parang may sobra na, tsaka may kulang kumbaga sa mga kwento. Kaya parang, siyempre yung tunay na kwento, parang napapalitan po ng iba. Kaya parang, doon po nagkakagulo yung parang mga tao, nagkakaroon ng mga galit, parang ganun po. May kasabayan dyan, tatay, na pag nagpadala ka ng istorya, nadadagdagan. Pag nagpadala ka ng ulam, nababawasan. So bakit tayo napunta sa ulam? Kasi hinalintulad ko lang, tatay, yung sinabi ni Liza. Doon sa sinabi niya na mas maganda yung galing sa kanya kaysa sa ibang tao niya malalaman. Yun. Sa'yo, Kuya Per, na ano ba ang mas okay? Mas maganda, yung magsabi ng totoo o paikot-ikutin mo na? Ang maganda doon, kung yung tumulong ay tapat, dapat yung tinulungan tapat din. Kasi nga, kung hindi tapat yung tinulungan, tapos yung tumulong ay tapat, kawawa yung tumulong. Yun. Tama, Kuya Per. Ngayon, dadako tayo dito kay Glyza. Tanong ko lang sa iyo, Glyza, no? Ikaw, talagang as in, nakita namin yung sitwasyon mo, di ba? Okay. Kasi ikaw ay bunso, tama? 5 kayong magkakapatid. Yung isa mong kapatid, nag-aaral. Opo. Saan siya ngayon na lugar? Nasa Legazpi po. Legazpi. Nag-aaral siya sa DCOMC. Ano yun? Nagtatrabaho siya? Opo, self-supporting. Oo. Ilan taon na nga ba siya? 23 po, magto-24 na. Ano siya, lalaki, babae? Babae. Buti wala pang pamilya. Wala po. Gusto niya rin po kasi makapagtapos po muna, tapos makatulong po sa amin. Mas lalo na po sa akin. Ayun. So, meron kang kapatid na hindi nag-aaral. Meron po. Ilan? Isa lang. Isa na lang po. Isa na lang. Lalaki. Opo. Lalaki. Yung si ate mo, Isa. Si ate po, nag-aral po siya, pero di po siya nakapagtapos. Yung lalaki, anong grade ang inabot niya? Grade 10 lang po. Grade 10. Si ate mo, Isa. Grade 8 lang po. Grade 8. Di ba? So, meron kang kapatid na nakapag-asawa na or may pamilya na. Meron po. Ilan ang anak niya? Isa lang po. Ano siya, babae, lalaki? Babae. So, ilan kayong babae? 4. 4. So, isang lalaki. Ah. So, ibig sabihin, magmula sa panganay hanggang sa iyo ay wala pang natatapos sa pag-aaral. Hindi, yun pong nag-asawa po, nakapagtapos po siya. Anong nabot niya na? College po, 4th year. 4th year college. Tapos po, graduate. Pangilan ba siya? Sumunod po kay ate. Isa. Bali, pangalawa. Opo. Okay. So, ibig sabihin pala dito, Glyza, nung panahon, ay ano yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo? Dati po, nung buhay pa po si Papa, talagang parang nahirap na din po kasi simula po nung kahit buhay pa po si Papa, parang iwalay na po sa amin si ate, tsaka yung pangalawa po kasi nagtatrabaho po sila. Pareho. Okay. So, yun nga.
ang punto natin dito, no, ikaw isa sa gustong matulungan, no? Ako, ito, sila Kuya Winslow, Kalinga Pier, gustuhin man nilang makatulong sa akin para matulungan ka, pare-pares lang kami. Okay. As in, pare-pares din tayo na wala, no? Ngayon, halimbawa, meron magmagandang loob sa iyo na may mag-sponsor sa konting halaga or sa, kumbaga, step by step, yung isang part, ayun muna yung gagawin niya, magiging daan para yun ang itutulong sa iyo. Siyempre, isa, dalawa, tatlo, at dumami, nadagdagan yung sponsor or tutulong sa iyo. Gaano mo ba papahalagahan yung itinulong or mga tulong nila sa iyo? Para sa akin po, parang, syempre, pahalagan ko po sila. Hanggat, kahit makuha ko na po yung mga gusto ko, makapagtapos man po ako ng pag-aaral, sana, someday. Tapos, makamit ko po yung mga pangarap ko, or mabigyan ko na sila mama ng magandang buhay. Tatanungin ko pa rin po yun ang utang na loob po sa kanila. Para po kasi, kung in case na, kung may tumulong man po sa akin, yun nga, parang nagpapasalamat po ako sa kanila kasi sila yung naging way para maabot ko yung mga gusto ko o makuha ko yung mga gusto ko. Okay. So ikaw, Kuya Winslow Vlogs, ano yung pwede mong itanong sa kanya about dun sa tulong sa kasakali na darating sa kanya? Yung halimbawa, ako yung tumulong sa kanya. Halimbawa lang. Baka naman makatapos ka na makalimutan mo na. Ano? Hindi pa ako ganun. O kaya masalubong mo ako dyan nakakutsi ka na, halimbawa lang paalpugan mo lang ako. Kutsi talaga? Oo, kasi kumbaga natupad niya yung pangarap niya. Yun, halimbawa lang naman, nakakutsi siya. Kinakain mo akong alikabok. Alikabok. Tapos biglang nagbago yung kanyang aura. Ngayon maganda na. Diba? Talaga maganda siya. Maganda talaga siya. Ngayon mayroon na lang konting rilitokihin para askin. Maganda na talaga siya. Tapos ngayon makikita natin gano'n na siya. Uy, nakakotse na. Tapos may alalay pa. Tapos sasabihin mo sa amin, sino kayo? Hindi na kilala. Hindi ko kayo kilala. Siyempre, isa akong naging tumulong sa'yo, tapos hindi mo na ako nila, siyempre, masama man ang kalooban ko. Di ba? Kaya yun nga yun, Kuya Winslow Vlogs. Sa mga sponsor kasi, itong mga tumutulong na to, lagi kong sinasabi, lalo sa mga vlogs ko, no, ang ibinibigay nilang tulong sa mga kagaya natin, kagaya ninyo, na gusto nilang tulungan, yan ay pinaghihirapan, pinagpapaguran, pinagpupuyatan, pinagpapawisan. Kaya dapat pahalagahan, no? Kasi merong natulungan, hindi gagawin ko po itong inspirasyon o gagawin kong ano tawag doon, Kuya Fer? Parang ang tawag noon yung para lalo siyang magpursige. Magpursige, yes. Yun ang magiging tungtungan niya. O batayan. O batayan para magpursige siya na magsumikap kasi nga may dumating na ganun sa kanya. May tumutulong sa kanya. Yes. Sa bandang huli, baliwala. Nasaan yung mga salitang ganun? Diba? Yun yung gusto kong ipaunawa. Na sana, mas maganda kasi yung kung ayaw na, yung talagang dahilan kung bakit ayaw na, yun yung sasabihin. Kasi mahirap yung, meron palang, kaya pala aayaw na kasi merong isang tao na nangako. Magkano ba yung binibigay sa'yo ng vlogger na to? O nung tao na yon? 10,000 lang? O sige, itriplehin ko, 30,000. What? Magpaalam ka lang sa kanya. Pero,
nung nagpaalam sa akin, eh hindi naman sinabi na, ay tatay, may nag-offer sa akin na ganito, triple. So wala namang problema sa akin. Diba? So halimbawa sa iyo, Glyza, nagbibigay ako sa iyo ng 5K, 5 kilong bigas every time na binablog kita or kinukumusta kita. Tapos may makakita sa iyo doon sa vlog ko na, uy, ganda naman ni Glyza. Binata naman ako. Makwarta ako. Naghahanap ako ng kagaya ni Glyza. Ngayon kakausapin ko, pag-aaralin ko muna siya. Tapos kakausapin na niya, siyempre, di kotse. Glyza, kano bang binibigay sa'yo ni ganito ganyan? 5 kilo lang po. Bigas. O gagawin ko ng isang sako, 50 kilos. Yung yung 5 kilo, dudublehin ko na yung 0. Gagawin ko ng 50 kilos. Tapos meron ka pang allowance. So, mga ganun ba? Para sa iyo ba, ililihim mo sa akin yun? Hindi. Bakit? Kasi siyempre, bilang na-scout, ikaw pa ang naka-scout. Ay, siya pa nagturo. Yeah. Huwag mong kakalimutan. Yan tayo Dito pa nga lang, kumakalimot ka na. Namumula na, Kuya Willie, namumula na. Yung pa lang nahalata na. Kuya Per, tingnan mo yung mukha ni Glyza. Tingnan mo yung aura niya. Parang nag-pink. Anong kulay ng, Kuya Willie, anong kulay ng damit niya? Siyang kulay ng kutsi. Naging terno na. Naging terno na. Ano kaya nangyari? Baka naman tatay, may naisip siyang iba. Oo. Sa'yo, kaya Per, ano yung gusto mong itanong sa kanya? Hindi, yung ko lang sa kanya, hindi na ako magtatanong. Sige. Sasabihin ko lang sa kanya, pag may tumulong sa'yo, yung tumulong na yon, bigyan mo ng halaga. Kasi, bakit? Kasi ikaw, binigyan niya rin ng halaga. Ngayon, kapag may lumapit sa yung iba, mag-isip ka muna ng 10 beses kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang plano mo para yung yung magkabila saka yung lumalapit sa iyo mabigyan mo ng pagkakataon kasi lumalapit yan, tulong din yan tulong din yan. Pag tulong, hindi dapat pagtanggihan, di ba? Yes, tama. Pero ang mas maganda diyan, bago mo tanggapin yung tulong ng kabila, ganito ang gagawin mo, kausapin mo muna yung unang tumulong sa iyo. Kung yung tutulong na, yung pangalawang tutulong sa iyo, o pwede bang tumulong? Yes. Para pagbigay galang ba doon sa taong unang tumulong sa iyo. Kasi kapag ang isang tao, pagka siyempre tumulong yan, pagka yung tinulungan niya, binaliwala niya yung tumulong sa kanya, sasama ang loob nun. Kaya mas maganda na wag mong bigyan ng sama ng loob ang kapwa mo kasi para hindi maibalik sa iyo. Di ba? So, tama yung nabanggit mo na yung Kuya Per. TV, no? Doon nga tayo papasok sa naging totoo ka. Para walang masabi sa iyo ang kapwa. Kasi yun nga, nagkaroon ng ganyan na sabi ko nga, mas okay yung magpakatotoo, sasabihin yung totoo kaysa paikot-ikotin mo. Hanggang sa bandang huli, yun pala yung dahilan. Ako tayo may concern ako payo kay Glyza. About duman sa tinanong niya na gano'n. Halimbawa, Glyza, ako yung tumulong sa'yo. Ang halaga ng tinulong ko sa'yo 5K. Halimbawa naman si tatay tumulong sa'yo. Yung 5K ko, ginawa niyang 100,000. Ang tanong ito. Halimbawa lang ha. Yung 5K ko, wala akong inintay na kapalit. Pero yung 100,000 niya, may hinintay pala siyang kapalit. Saan ka doon lulugar? Sa 5K, as a respect na din po kasi dahil siya po mismo yung parang nag-encounter din po sa akin din. Siya po yung dahilan kung bakit ako nakikita ngayon sa mga vlog. And then, kung di naman po dahil
Kasi sa kanya, for example po, dun sa 5K sa kanya po, parang yung kayo po, di nyo naman po ako Na 100K? lalapitan. Opo, na 100K. Di nyo naman po ako lalapitan kasi di nyo naman po ako kilala. Di nyo naman po ako nakita kung saan-saan. Pero dahil po sa kanya, nakita po ako sa vlog. So, saan ka ngayon? Sa 5K po. So, panalo yung 5K. Luis Budo. Luis. So, hindi siya naghahangad Nang malaki. ng malaki. Ang kanya, Nagtanaw siya ng utang na buwan. yes, tsaka naging totoo siya. Sana Glyza, lahat Gaya. kagaya mo. At sana, yan yung ikaw. Okay? Sana, wag nang pamarasan ng darating at yung dumating na. Oo, yun. May nangyayari na kasing ganyan. Mm-mm. Nung tinulungan siya, siyempre, di ba, kilala na siya eh. Tama, tama. Sikat na yung ano niya, pangalan niya eh. Pangalan. Siyempre, marami nang magkaka-interest sa kanya niyan. Sabi, dudublihin yung bigayan sa kanya. Yes. Ngayon, Kagaya ng sinabi ang ko. payo ko sa iyo, Mm-mm. ang payo ko lang, walang masama sa tumanggap. Pero mag-isip ka muna ng 10 beses bago ka magpasya. Para wala ka masasagasaan kahit isa. Yun po maganda dyan. Kasi, yun nga, Glyza, ito, nasa Team Kalingap ka, darating ang panahon, makikilala at makikilala. At mayroon darating na kahit paano tutulong sa'yo, paunti-unti. Ngayon, mayroon akong isang tanong sa'yo, ano ba ang gusto mong tulong? Malakihan agad o unti-unti lang? Kung ano lang po yung dumating. At bakit? Kasi syempre po, di naman po ako pwedeng magsabi na, ay gusto ko po yung malaki, ganito, ganyan. Kasi po, syempre, di naman po sa akin di naman po ako magdidesisyon kung ano ibibigay niyo sa akin. Kung may ibibigay po kayo sa akin, thankful na po ako dun. Maraming salamat na din po para sa mga ibibigay na yun. Kasi syempre, as for me na lumaki din po sa hirap, parang nakukontento na din po kami sa kung anong meron kami, kung ano po nakikita namin. So, ayaw mo na malaki. Kung may magbigay po, is thank you din. Yun. Thank you na. Thank you din po. So, kung malaki, Salamat. Salamat. oo. May maliit. Salamat. Salamat. Sa din. So, anong gusto mo talaga? Malaki, maliit? Kung ano po yung maibigay. Kung ano may bigay. Okay. Tama yun. Halimbawa, bibigyan kita ng kape or gatas. Papipiliin kita. Isang mahaba na mug, pero maliit siya. Ngayon, mayroon namang isang mug na mababa lang, pero malaki. Kumbaga, yung laman niya, same lang. Kuya Willie, same lang. Kumbaga, parehas lang yung laman. Parehas. Maiksi lang siya, pero malaki. Ngayon, mataas naman siya na maliit. Parehas gatas yun or parehas kape. Papipiliin kita. Alin ang pipiliin mo doon sa dalawang yun? Yung mababa po. Na malaki. Bakit yung mababa na malaki ang napili mo? Kasi kung pipiliin ko rin naman po yung Mataas na maliit. Opo. Yun nga po, parang pareho din naman. Kaya doon na lang po ako sa maliit. Sure po talaga. Ayun. Gusto mo yung mababa? Yung mababa, opo. Okay. Nahirapan siya magpaliwanag. Magpaliwanag. Ito ako naman siya magtanaw. Halimbawa, kagaya lang din yung tinanong ni tatay sa'yo. Pero sa akin, pinakasimple. Alin ang mabigat? 1 kilong bulak, 1 kilong pako. Oo. Bulak yung Yung bulak, yung kuton. Yung cotton. 1 kilong kuton o 1 kilong pako. Ang mabigat? Alin ang mabigat dun sa dalawa? Pako daw. Pareho. Ay, hindi. Pako. Kasi yung Pako bulak. daw. Yung bulak din. Parang Paano marami siya Tanong kita, bakit naging pako? Kasi yung pako po, parang mabigat na po talaga kahit isa nga lang po mabigat na. Yung bulak po, kahit ilang kilo, hindi mo naman yun. Ang tanong, Parehas siya 1 kilo. parehas ang kilo eh. Alin ang mabigat? Diba, Kuya Willie? Oo. Sige, ulitin mo. Alin ang mabigat? Pinag-isip Yung mo ko, 1 Kuya kilong Willie. kuton o yung 1 kilong pako? Alin ang mabigat sa dalawa? Pako talaga yung mabigat. Paris lang 1 kilo eh.
Parehas. Ano siya kay Willie? Talagang Tapat siya. tapat siya. Tapat talaga. Kasi hindi niya pa talaga na yung isang Nakukuha. kilo. Hindi niya nakukuha yung isang Hindi kilo. niya nakukuha. Talagang sanay siya sa mahirap talaga. Mahirap na sitwasyon. Yes. Yan talaga siya. Kasi pinahirapan niya pa yung sarili niya. Samantala, Parehas na. parehas lang 1 kilo. Kagaya nung kaya ko nasabi, Tatay Tatay Patsy, nasanay siya sa hirap. Gaya nung sinabi niya kayo na, yung tinanong mo, unang tanong mo, ano ang pipiliin mo? Yung mahaba na maliit Na maliit o yung mababa na malaki? malaki. Parehas lang ang laman. Ang pinili niya, mababa. Talagang gusto talaga niya sa mababa. Oo. Nasaan po? Parehas lang din yun sa 1 kilong puton, 1 kilong pako. Ang pinili niya, Pako. pako. Ibig sabihin, hindi talaga siya lumulutang. Sana yung susoba. Sana, hindi ka magbago. Mahirap ka pa rin. Kuya Fer, may girlfriend ka na. Tatlong sunod. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kaso, puro ano yun. Puro nawala. Puro nawala. Kaya hindi na ako, hindi ko na dinagdagan kasi baka masaktan lang ako. Ang akong crush murag bas, ako'y ni para pero lahi ang ni Sakay. Dumating na parang ihip ng hangin. Oo. So, ibig sabihin, huwag kang masaktan muli. Hindi, kasi tatlo na eh. Tatlo na. Kaya nag-isip na ako. Sabi ko, hindi pa siguro panahon para manligaw. Manligaw. Tatlo na yun eh. Kaya hanggang ganito na edad ko, hindi na ako nanliligaw kasi nasaktan na ako. Nasaktan ka ng na. bisis. So, ibig sabihin, may plano ka pa rin. May plano ako, pero kung may nakakagusto pa sa akin, ang una kong hinahanap ngayon eh, kung paano ko mabuo yung sarili ko. May tanong ako sa'yo, Tatay Pe. Oh. Anong kulang sa'yo? Hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Una, hindi ka pa tapos sa pag-aaral. Pero, 25 ka pa lang. Hindi, ito na. 52 na nga ako. So, kulang talaga. Oo, kulang eh. Ikaw, Glyza, may tanong kita. Anong kulang sa buhay mo? Kulang? Oo. Ay, sa ano? Siguro po sa panahon ngayon, parang Sa pag-ibig, ano ang kulang? Huwag muna tayo pumunta sa pag-ibig. Oo. Kasi malalim na yun. Malalim na yan, Ang malalim na yan. pag-ibig kasi, Kuya Winslow, pupunta na yan doon sa magiging sila na Mag-asawa. or Hindi, ibig mag-asawa. sabihin tayo, mag-asawa yung pag-ibig sa pamilya. Pwede. Oo. Hindi yung pag-ibig sa isang... Ano muna tayo? Dako muna tayo sa pagmamahal. Yeah, May pagmamahal. minamahal ba or may nagmamahal? Ganon. Tama yan. Ganun muna. Sige. May nagmahal na ba sa'yo, Glyza? O may minahal ka na ba? pero ng family ko, Di, bukod doon. mga ano, parang Mga moment. Ayan, moment. Papi-papi lang. So, meron na. dati, meron. Siyempre, dati, meron. Pero ngayon, wala. Ano, study first ba? So, nung dati ka mo na may minahal ka, may nagmahal sa'yo. Ano Yung pagkakaiba oo, nung wala sa meron. nung meron? Yung mga ganon. Nung meron po, parang ka-stress. Paano mo sabi? Makaka-stress pala yun. Kaya Willie. Kasi ako, Tay, Oo. ang girlfriend ko, 10. 10. 10 ang girlfriend ko. Kaya Helen. Oo. Pero pag nalaman nila, break na kami. Break na. Kasi ako lang nakalam noon. Sila hindi nila alam. Hindi nalalag yun. Pag nalaman nila, sigurado. Wala na kami. Kaya kailangan, di mo na nila malaman. Yan. Tinatago ko lang yun. Sekreto ko lang yun. Ito mo na. Pero sa totoo, nagkaroon ka ng kumbaga, boyfriend dati. Meron po. Yun nga, ulitin natin ano yung pagkakaiba ng may boyfriend or mayroong nanliligaw tsaka wala? Yung totoong mo, nararamdaman. Nung meron po, yun nga po, parang hindi po maganda sa pag-iisip. Kasi syempre, overthink ba? Yung sinasabi po nila. Ano naman po yan? Nararanasan naman po yan ng mga
teenage po ngayon. Parang nag-overthink po niya. Parang nadisturbo siya. Opo. Na Ganon. Nadisturbo siya na nahahati yung iniisip Atensyon. niya, Atensyon. sa pag-aaral. Sa Tapos doon siya family, nangyayari. pag-aaral. Kaya pala itong, lalong-lalo na itong ibang mga OFW, nagkakaroon ng parang, ano na, iniisip kasi, siguro pag may boyfriend na iwan dito sa Pilipinas, or asawa na mayroon na ano sa Pilipinas, pwede nga ganun. Ano? Balisa. Balisa. Kaya, so ang ibig sabihin dito, Glyza, sa ngayon, nakapokus ka sa Pag-aaral. gusto mong maabot sa iyong pag-aaral. Opo. Oh, very good. So halimbawa, si Kuya Fer manligaw sa iyo, isang asindero. Halimbawa lang Kuya Fer isang asindero. Ngayon nag-aaral ka, marami kang kailangan, maraming kulang sa iyo. Marami kang pangailangan, maraming dapat na itulong sa iyo. Halimbawa, si Kuya Fer TV manligaw sa iyo. Isa siyang asindero, isa siyang mayaman, may kakayahan para maibigay sa iyo yung pangailangan. Ano yung pwede mong maisip para sa kanya? Tatanggapin mo ba yung kanyang... Sa ngayon po kasi talaga, parang wala po talaga sa isip ko yung parang ganyan sila na po magpaligaw o magjowa. Wala po sa ngayon. Parang parang yun lang po. Parang kung kayo maghintay, mga 10 years. Yun. Yun ang ibig niya sabihin. Kuya Fer, Yun ang ibig niya sabihin, tatay. Kung sasabihin mo halimbawa kay Kalinga Fer, kung kaya mo akong hintayin ng 10 taon o 20 years, ngayon sasabihin sa'yo ni Tatay Fer, 100 years pa. hihintayin ko. Hihintayin ko yung sagot mo. Ano yung sasabi mo doon, Glyza? Hindi naman po kasi natin masasabi yung panahon. Saka, syempre, nag-iiba-iba po yung Ibig sabihin, umiikot ang mundo. Di ba yung pasya? Magaling sumagot. So, sa ngayon, ano yung may papayo mo sa mga teenager ngayon, mga kaidaran mo na? Kagaya mo. Kagaya mo, na, kumbaga, hindi nagiging masaya na keso daw walang inspirasyon sa pag-aaral. Ano yung may papayo mo sa kanila? Ano yung may suggest mo sa kanila? Pero bago yan, sa sunod na natin pag-usapan yan. Kasi yung mga OFW dyan, nag-aabang yan sa pagkapintuhan natin. Okay? Kaya siguro sa sunod pag-usapan ulit natin yan. Mahal na mahal, yan ang damdamin niya sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso, di mapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan? Dahil minsan lang umibig at ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, ika'y mahal sa'kin.